Napakataas po ng bilihin, lalo na po yung pagkain ngayon. Nagtanong-tanong po ako. Ang isang pirasong kamatis last week is 20 pesos. Tama po ba yun? So yun guys, no. Naalala nyo kagabi. Anong sabi ko po kagabi? No? Okay. Sabi ko, gusto nyo ba na pupunta akong palengke? Tapos bibili po tayo ng kamatis. Okay? At iba pang na-mention ni Marcoleta dyan. Okay? Ang nangyari po kanina, bumili po ako. Diba? Bumili po ako kanina. And then papatunayan po natin ngayon na nagpapakalat po ng ka-fake newsan itong si Marcoleta. Ha? Papatunayan ko po ngayon na fake news ka, Marcoleta. Ha? Ngayon ko papatunayan. Kayong mga presyo na lumalabas sa bunganga mo hindi totoo. Overpriced ka. Masyado mong nilalason yung isipan ng mga Pilipino. Diba? Masyado mong nilalason yung isipan ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo. Alam mo, Marcoleta, yung inaasahan sana nila dyan, nagpunta po yung iba dyan, akala nila peace rally yung mangyayari. Pero, pagbanat pala yung nangyari. Oo. Ako po yung naniniwala, no, na yung rally na yan, ipagsuporta po yan kay Sara Duterte. Diba? Hindi po talaga pagsuporta sa sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos. Oo, nagamit lang po yung mga binitawang salita ni Pangulong Bongbong Marcos. Nagamit ng mga taong ito. Yung mga leader po, kawawa nga yung mga miyembro dyan eh. Kasi ang gusto ng mga miyembro po ay pagkakaisa. Ayaw po ng ayaw po ng mga banatan. Oo, namumuliti ka na eh. Diba? Oo. Tatanungin kita, Marcoleta, yung mga sinabi mo dyan sa stage ay peace rally ba ang tawag dyan? Kapayapaan ba yon? Para ba sa kapayapaan yon? Yung mga lumalabas dyan sa bibig mo? Sa bunganga mo? Tanong lang naman. Oo, para ba sa kapayapaan yon? Diba? So ngayon mga preno, ay panoorin po muna natin yung video ni Marcoleta. Hindi naman mataas to. Magpupukus lang tayo doon sa kamatis, yung siling pansigang, no? Pupukusan po natin yan kasi mahal daw po. 'Di ba? Oo, and then namili ako kanina sa palengke, sinubukan kong bumili ng isang sili kung magkano. Isang kamatis kung magkano. Sinubukan po natin yan at may video po tayo maya-maya ipapakita. Okay, bago po tayo magtuloy-tuloy sa ating reaction ngayon, ayan syempre, kung bago ka pa lang dito sa ating YouTube channel, huwag kalimutang i-share po ang ating video ngayon. Ayan at syempre mag-like na rin kayo mga pre at kung hindi ka pa nakasubscribe, ayan, mag-subscribe na po kayo. And syempre mga pre, no, meron po tayong dito, meron po tayong Facebook. Ayan Ballpointman 2.0 and syempre may TikTok din po tayo, Ballpointman 2.0. So yon. No, eto na, panoorin po natin itong kay Marcoleta, no, yung kanyang mga sasabihin dito. And then totoo ba ito? Ang tanong po dito ganito yan. Totoo ba itong mga sinasabing presyo ni Marcoleta? Hindi kaya ito overpriced? Well, malalaman natin yan maya-maya lang. Okay? Tingnan po natin kung itong tatakbong senador na si Marcoleta ay nagsasabi ng totoo. Okay, ayaw namin ng politikong sinungaling. Okay? So dito po natin ngayon malalaman kung talaga bang nagsasabi ito ng katotohanan si Marcoleta o nagsisinungaling. Kapag napatunayan natin nagsisinungaling to si Marcoleta, abay, teka lang. Hindi ka pa nga senador, sinungaling ka na. Oo, kapag napatunayan natin ngayon. Okay. Alam ko naman ang presyo ng mga bilihin ngayon, iba-iba po bawat lugar, pero hindi naman po overpriced. Sobra-sobra naman 'yan kung overpriced. 'Di ba? So eto, panoorin po muna natin ito mga pre. Okay? Bago po natin i-play yung aking video, no, na ipapakita maya-maya, unahin po natin itong pakinggan. Okay? Napakataas po ng bilihin, lalo na po yung pagkain ngayon. Nagtanong-tanong po ako. Take note. Nagtanong-tanong po siya Siya mismo nagtanong-tanong. Ibig sabihin, hindi lang po isa yung pinagtanungan niya.
marami. Nagtanong-tanong. Okay? So, nakakapagtaka, sabi ko nga kanina po, bawat lugar, magkaiba yung presyo ng bilihin. Pero hindi naman po sobrang taas na, 'di ba? Pero dito, kay Marcoleta, nagtanong-tanong siya, pero ang nakakapagtaka dito, pareho po yung presyo. Overpriced po lahat. Ha? Kasi pag sinabi mong nagtanong-tanong ka, marami kang pinagtanungan. Okay? Gets po? O, tuloy natin to. Ang isang pirasong kamatis last week is 20 pesos. Tama po ba yun? Ngayon Isang kamates, 20. po, may nagsabi sa akin 30 pesos, isang kamatis. Okay. May 20 kamates, may 30. Alam ko po nung nakaraan, nagmahal yung kamatis, ano? Umabot siya ng 220 per kilo, may 250 pa nga eh. Okay? Pero ang sabi ni Marcolita dito ay magkano yung kilo? Ang isang kilong kamatis, 400 pesos. Tama po Sige, tuloy natin. ba yun? Ang isang piraso ng siling pangsigang ay 10 piso. Yun po yung... Ano yung siling pansigang? Siling green yun, ha? 10 piso daw po, isang piraso. Okay, take note. 10 piso, isang piraso. Tandaan nyo po yan, kasi may video po ako mamaya ipapakita sa inyo. Nabi sa akin. Tama po yun. 600 pesos per kilo. 600 yung kilo ng siling green. Sa lugar nyo, magkano? Kayo mga nanonood sa akin, magkano ba kilo ng siling green dyan? Paki-comment nga po para mabasa natin. Yun po ang bell pepper. Dalawang kulay Bell pepper, yung parang siling malaki. Actually, hinahalo yun sa pansit eh. Hinahalo po yun sa pansit. May green, may red. Okay, magkano? Yata yung bell pepper, isang verde, isang pula. 45 pesos ang isang piraso. Take note, 45 pesos, isang piraso. O magkano yung kilo? 1,000 pesos ang isang kilo. Klaro po yan, ha? Ang bell pepper po ay 1,000 yung kilo. Okay? Klaro na. Ngayon, nagpunta akong palengke kanina. Ito po yung video. Okay, binidyo ko po para magkaalaman kung... Kasi kung totoo po yung sinasabi ni Marcoleta, ibubuto kita, huwag kang mag-alala. Pero pag hindi tumugma sa pinamili ko, yung mga sinabi mo na binitawan mong salita kahapon, ay pasensyahan tayo. Medyo ayoko munang bumuto sa mga sinungaling. Ha? Okay, tingnan natin kung nagsisinungaling ba si Marcoleta or nagsasabi ng totoo. Tingnan natin. Yan. Ay, saan ba yun? Yan. Panoorin po natin to. So, ayan mga pre, ito po yung ating bibilhin ngayon. Kamatis, kasi sabi nila 20 to 30 daw, isang piraso. Tingnan niyo dito, ha. Ang nakalagay po dyan, kamatis, ang isang piraso, 20 to 30. Yung kilo. Ay, yung isang piraso. Okay? Tapos magkano daw yung kilo? 400. 400 daw yung kilo ng kamatis. Okay? Tapos, ang siling green, sabi ni Marcoleta, 10 piso po yung isang piraso. Yun po yung sinasabing pag siling sigang, pansigang, siling green po yun. Okay? 10 piso yung isang piraso, tapos ang kilo ay 600 pesos, no? Tapos bell pepper po ay 45 ang isang piraso. Pag isang kilo, ang bibilin mo, 1,000 po. Yun yung klaro. So, nagtanong tayo, tara, sabayan nyo ako, mamili tayo. Mamalingki tayo, bumili tayo ng isang pirasong sili, isang pirasong kamatis, bell pepper, isa din. Sige, tingnan natin. Ito po yung ating bibilhin ngayon. Kamatis, kasi sabi nila 20 to 30 daw, isang piraso, no? Tapos bell pepper, tapos ano pa to? Sili green, pansigang. So, tingnan natin kung magkano. Magkano po yung isang piraso kamatis nyo? Yung ganito. Opo. Pwede mo kong makita. Yung mas malaki. Alanganin yung yung nagtitinda, putang ina, pupunta ka dito sa tindahan ko, isa lang bibilhin mo. K.O. Sino sana kinuha mo? 4. 4. 4 lang Kano pala. po yung kamatis ng bagong Teka, taon? 4. Tingnan nyo, ha. Ulitin ko, ha, baka
Ayan, oh. Yung mas malaki na sana kinuha mo. Oh. O, 4. Asan yung sinasabi ni Marcoleta na 20 yung isang kamatis? Pagpalagay pa natin, 2 yung ilagay mo dyan. 2 kamatis na. Oh, 8 lang. Diba? So, doon pa lang sa kamatis, sabi ni Marcoleta, 10, 20 to 30 yung isa. So, doon pa lang, sinungaling ka na, Marcoleta. Fake news ka. Hindi totoo na ganun yung presyo. Although nagmahal naman talaga yung kamatis noong mga nakaraang buwan, pero hindi po ganun kamahal na umaabot ng 400 yung kilo. Siguro 250 pwede pa eh. Diba? Oh. 4 pesos lang yan, oh. Oh. 4 pesos. Paano na yan, Marcoleta? Ha? Sunog ka sa mga sinasabi mo dyan. Iglesia ni Cristo ka, Marcoleta, pero sinungaling ka. Pasensya na po, ha. Doon lang po tayo sa totoo. Oh, kung mali ka, tanggapin mo. Kung ako magkamali, tatanggapin ko rin. Ganun. So, wag mo kaming niluloko. Wag mong niluloko yung mga miyembro. Peace rally, tapos naging banat yung ginawa mo, tapos may halong kasinungalingan. Ha? Tama ba yun? O, sige, tuloy natin. May ceiling green pa eh. Bumili din ako ng 1 piraso, ceiling green. O, sige, tuloy natin. 4. So 4 lang pala. Magkano po yung kamatis nung bagong taon? Nung bagong taon, magkano yung kamatis? 200. 200. O, 200 nga lang eh, bagong taon eh. 200 yung kilo. Hindi po 400 ha. O, sige, tuloy natin to. O sige, bumili ka na ng marami nito. Pabili sa Tapos, sila. yung isa pong pansigang na sili, magkano po ito? Grabe naman. Isa talaga? Sabi kasi nila, ano daw ito 10, yung isa. Wala. Try natin kung magkano. Alanganin po si Lulang itimbang. Alanganin itimbang yung siling isa ko. Nag-iisang sili lang yan. Sabi ni Lula, isa lang talaga, bibilhin mo. Ano ba itong isa? So ayan, 4 lang naman pala yung isa eh. Pagpalagay natin 5 piso. Diba? Sinungaling talaga si Marcoleta. Pwede po natin try itong isa. 1 piraso lang talaga, mahal. Kung magkano. O baka hindi daw gumalaw yung timbangan. KO! Sige lang, okay lang yan. Bibiling ko yung isa, huwag kang mag-alala. KO! Wala pang timbang Baka na isa. aabot po kayo ng piso yan? Wala pa. Kasi mabagsak ang sili. Pero nung bagong taon, Uncle, magkano Yung- ang sili? Magkano po kilo Yung niyan? bagong taon, mano sili? 40 lang ang sili. Ang 40 lang pala yung kilo eh. 40 lang yung kilo. Tapos, ang sinabi dun kay Marcoleta, 600 ba yun? Grabe naman yan. Tama ba, 600? Klaro nga natin. Baka ma-fake news tayo nito. Baka sabihin nyo, fake news ako eh. Wait lang ha. Klaruhin nga natin, kaya Marcoleta. Baka sabihin nyo kasi fake news ako eh. Tama po yun. Ngayon po, may nagsabi sa akin 30 pesos, isang kamatis. Ang 1 kilong kamatis, yun po yung sinabi sa akin. Tama po yun. 600 pesos per kilo. Sa akin. Ano ba yun? Ang 1 piraso ng siling pangsigang ay 10 piso. Yun po yung sinabi sa akin. Tama po yun. 600 pesos per kilo. Oh, tama. Sinabi niya dito na 600 pesos yung kilo, no? Oo. So, binalikan lang natin. Baka ma-fake news tayo. Alam niyo naman, ayaw natin ng fake news. 'Di ba? So, anong sabi ni tatay dito? Ulitin natin. Okay. Magkano po kilo niyan? Wait lang. O, magkano yung kilo, ha? Magkano yung kilo? Yan. Mano sili? 40 lang ang sili. Ang kilo? Oh, 40 lang pala eh. Ano yun, Marcoleta? Sinungaling ka. Sinungaling ka talaga. Hindi namin kailangan ng mga politikong sinungaling. Diba? Hindi ka pa nga nanalo, nagsinungaling ka na eh.
Paano ka namin pagkakatiwalaan yan? Diba? O tuloy. Kaya walang kanya. Wala pang piso. O at least yung isang pirasong sili na yan, binili ko talaga. Oo. 40 cents lang yan. May sukli pa ako, 60. Oo. At least, tipid-tipid tayo ba? Ano ba kayo? Oo. O Marcoleta, yan o. Binili ko yung isang piraso na na-mention mo dun sa speech mo. Oh, 40 cents lang. Wala pang piso. 'Di ba? Wala pa pong piso. Paano naging 600 yung kilo niyan? 40 lang pala eh. KO! Oh, tuloy. Sinungaling. Sense lang. Oh. Kaya walang kanya. Wala pang piso. Sinungaling. Sense lang. 40 cents. 10 daw kasi ito eh, sabi ni Marcoleta. Mabuti pa nung 250 ang isang kilo. 250. Pero yung nakalagay dito, magkano yun? Oh. Oo. 600. Oo. Tingnan mo. 250 lang pala yung kilo noon, yung mahal na. Oh, nung nagmahal po yung yung siling green daw, ay umabot po ng 250 pesos yung kilo. Pero kay Marcolita 600 daw. Natawa ako. KO! Mahal. Oo. Sinungaling talaga si Marcoleta. Ay, nako po. Oh, ayan. Wala pa palang piso ito eh. No? Tapos ito naman, pagpalagay natin, isa 5 piso. Oh. Ayun. Diba? Sinungaling talaga si Marcoleta, no? Si Marcoleta, mahal daw kasi kamating yun. So, ayan guys, no? Hanap tayo ng mabibilhan. Oo, bell paper mo. Oh, ayan, may bill paper dito. Yung malaki Ito naman, bill paper naman tayo. Okay, ito yung panghuling gulay ba? Gulay. Natural, hindi man prutas yan. Ha? KO! Oh. Tingnan natin kung magkano yung isa kasi ang sabi ni Marcoleta, 45 pesos daw po yung isa. Tapos, ang kilo ay tumatagingting ng ching 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 1,000. O, tingnan natin. Magtanong tayo kung magkano yung kilo. Dami na iwan ng pizza. Nagmamanakot kay kilo kasi ang kal. Ha? Nagmamanok kilo. 200 daw. Sabi nila, 1,000 daw kilo. Naks! Papaliwala to. Nagtitinda na ha. Yung nagsabi sa akin, sus, nagpapaniwala ka dun. Oh. Kasi sila, matagal lang nagtitinda dyan. Trabaho nila yan eh. Huwag daw tayo maniwala sa mga fake news. KO! Diba? O bibili ako ng isa din. Isa ba? Pero mukhang 3 yung mabibili ko eh. Bakit 3? Ito po yung nangyari. Balik natin ha. Para marinig ni Marcoleta to. Na sus, nagpapaniwala ka doon. Ito ha. Sabi nila, 1,000 daw kilo. Naks! Papaliwala to. Klaro? Narinig nyo? Tuloy natin. Si Marcoleta. Sabi kahapon ni Marcoleta, 1,000 daw kilo nito. Tapos 45 daw yung isang piraso. Sabi ko Hindi. nga, 2 lang, 5. 2 nga lang. Magkano po yung isa nito? Isang piraso? 3-10, Marcoleta! Ano to? Sus Mariusip. Diba? 3-10. O pagpalagay natin, kasi maliit yan eh. Maliliit eh. Diba? O pagpalagay natin yung 3 na yan, mabuo yan. O di malaki na. O di 10 piso pa rin. Yung isang piraso. O tanungin natin, magkano yung yung kilo nito? O 3-10. Fake news talaga si Marcoleta talaga. Gumili ka na niyan kasi gagamitin natin. Ano gagamitin? Magsigang? Si Marcoleta taga rito. Oo nga. Alam mo ba yung kapatid ni Marcoleta nila? Oo. Ayun, titinda ng sayo. Fake news. Nako, pinaglululoko nila yung tao. Partida ha. Sinigaw ko pa dyan na fake news si Marcoleta kahit nandyan yung kapatid. KO! Sabi nung nagtitinda, may andyan daw yung kapatid ni Marcoleta. Malay ko ba kung may kapatid siya dyan o wala, di ba?
Doon lang tayo sa issue eh. Issue lang naman to eh. 'Di ba? Inaalam natin kung totoo ba o hindi. 'Di ba? Ayan ha, 3 ano lang pala. 310. Madip daw tawaran eh. Yung sagad tigit issue ko. So, fake news po yung 1,000, 1 kilo. Fake news. Klaro na, fake news ha? Sus Mariusip. Fake news! Mismong nagtitinda yung nagsabi. Sige po, salamat. Fake talaga yun dahil ang labuyo bumaba na rin. Oo. Fake na fake talaga. Pero alam ko nung panahon ni Digong, yung labuyo, umabot po ng 1,000 yung kilo. Totoo po yan ha, panahon ni Digong yun. May mga gumagawa na lang ng, ginagawa na nga ng comedy yung sili. Bumibili sila ng sili tapos kinukwintas na nila kasi mahal nga daw eh. Viral yun sa Facebook. Sa panahon ni Digong, ang mahal ng sili ha. 300 lang yata ang labuyo mo. Grabe, no? Sige, salamat. Alam mo na. Alam mo na, Marcoleta, ha? Fake news ka, ha? Hindi ka, nandiyan pala yung kapatid niya. Eh, ano ngayon? Kung nandyan kapatid ni Marcoleta? Fake news. Fake news yung kapatid niya, eh. Yun po yung yun po yung video. Okay, at least po, napatunayan natin na lahat po ng sinabi ni Marcoleta doon sa video patungkol sa mga bilihin ay hindi po totoo. Maaari na nagmahal po yung bilihin, pero hindi naman po ganun kamahal. Hindi naman po ganun yung presyo. Kasi ako po, sa buong buhay ko, ilang taon na po ako, 30 years na ako nabubuhay sa mundong ito. Hindi pa po ako nakabili ng ceiling green na 10 piso yung isa. Ha? Hindi ko pa po naranasan yan. Hindi rin po ako nakabili ng bell pepper na 1,000 yung 1 kilo. Hindi ko pa naranasan yan. Maaari nga na nagtaas yung presyo, pero hindi naman po ganun na overpriced na. 'Di ba? Pati kamatis, ganun din. Yun lang. Sinubrahan kasi. Bakit po ginagawa ito ni Marcoleta? Na-mention niya kung gaano kataas yung mga bilihin na yan. Para po ang masisi. Para sa akin lang to ha. Ewan ko sa inyo. Parang masisi yung administrasyon na to. Para magalit ang taong bayan sa administrasyon na to. Yan po talaga yung naiisip ko dyan. Kaya, nagbibitaw si Marcoleta ng mga ganyang kasinungalingan. Hindi ka pa senador, sinungaling ka na. Paano pa kaya pag nakaupo ka na dyan sa Senado? Ay baka mas lalo pa. 'Di ba? So, mag-isip po tayo kung sino yung karapat dapat iboto, no? At kung sino yung karapat dapat i-ignore. 'Di ba? Ganun lang naman 'yan eh. Ayaw po natin ng mga fake news. O baka mamaya pag iboto nyo yung mga fake news na tao, yung Senado maging fake news na rin. Diba? So, pumili po tayo. Pumili po tayo ng karapat dapat iboto. Kaya wag nyo po akong kalimutan. Iboto nyo po ako sa... Ay, teka, tumakbo ba ako? Ay, sorry. Kala ko ako yung tumatakbo. Hindi. Mali. Cut. Akala ko tumakbo akong senador, hindi pala. Sorry naman ha, akala ko tumakbo akong senador eh. Hindi naman pala. Istoryahe! Hoy! Parinig kita sa mukha eh. Okay. Ayun lang po ha, at basta sa atin po dito, mamili po tayo, no? Piliin po natin yung karapat dapat iboto, no? Sa darating na eleksyon. Malapit na po. Oo, malapit na. Ha? Basta no to Duterte tayo, no to Pro China tayo, no to Kibulonians tayo. Ganun lang po 'yon. Ha? Balita ko si si Chavit Singson umatras daw. Totoo ba 'yon? Kasi may parang may nakita akong video ganun eh. Umatras daw sa pagtakbo sa bilang senador. Totoo ba 'yon? Paki-comment nga guys kasi hindi ko pa na-research eh. Oo, nadaan lang sa ko sa
sa ano ko, sa Facebook ko. Oh, hindi natin alam kung luma na 'yun o bago. Oh, di ba? Oh, katulad nung kay Marcoleta na sinasabing umatras na daw si Marcoleta ng pagkasenador. Lumang video pala 'yun, nung nakaraang eleksyon pa pala 'yun. Kaya ingat po tayo ha. Wag po tayong pag alam natin fake news, wag na po nating i-share. O madadamay kayo diyan. O kaya ngayon kay Marcoleta hindi ko kinontent kasi alam ko fake news 'yun. Yung pinapakalat na si Marcoleta daw po ay nag-withdraw bilang pagtakbo bilang senador. So, pinapaalala ko lang, hindi po totoo yun. Kaya tayong mga sumusuporta po sa gobyernong ito, iwasan po nating mag-share-share ng mga ano dyan, yung mga fake news, ha? Oo. Kasi, nako, madadamay po kayo dyan. Ha? So, yun lang po muna yung ating video ngayon bago po tayo magtapos sa ating video. Meron po tayong Facebook page dito mga pre. Huwag kalimutang i-follow yung ating Facebook page. May TikTok din po tayo. And syempre, no, sa ating YouTube channel, mag-like, share, at subscribe na po kayo. And diba? And also, ring the notification bell. May bell dyan. Ring nyo po yan para mag-notify po agad sa inyo pag may upload po tayo. Diba? So, yun lang muna yung ating video mga pre. Kita-kits po mamaya sa susunod nating video. Ingat and bye-bye.